Init ang sikat ng araw nang utusan si Thea ng kanyang ina na mag-grocery sa mall. Bagamat inis ang dalaga sa umpisa, naisip niya ang pagkakataon na rin ito para makagala. Isang simpleng anan lang naman ang bilin ng ina. Kumpletuhin ang listahan ng mga kailangang bilhin para sa bahay. Habang nasa loob ng mall, natagpuan niya ang sarili na nalilibang. Napadaan siya sa bookstore at napansin ang malaking karatula na may nakasulat, "Sale, up to 50% off on new releases." Napahinto siya. Napaisip kung may oras pa ba siya mag-check. Pero dahil sa haba ng pila sa grocery section, ipinangako niya sa sarili na babalik na lang siya pagkatapos. Pagkatapos ng halos isang oras sa grocery, nakumpleto rin niya ang listahan ng kanyang ina. Matapos magbayad sa counter, dali-dali na siyang umuwi. Dala ang mga mabibigat na supot. Pagkarating niya sa bahay, sinalubong siya ng ina. "Oh, bakit parang hingal ka?" Tanong ng ina habang tinitignan ang mga dala ni Thea. Kasi ma," saglit siyang natigilan bago magsalita. "Babalik ako sa mall. Hindi ko pa pala nabili yung bagong release na libro. Sayang kasi nag-sale." Napailing ang ina niya at natawa. "Hay, ewan ko sa'yo, Thea. Basta kumpleto ng inuutos ko. Ayos na yan. Bahala ka na sa buhay mo." "Salamat po," masiglang sagot ni Thea habang inilalagay ang mga grocery sa lamesa. Agad siyang nagpalit ng sapatos, kinuha ang wallet at tumakbo palabas ng bahay na parang hinahabol ng oras. Habang naglalakad muli papunta sa mall, napaisip siya, kahit abala minsan, iba talaga ang saya ng pagkakaroon ng oras para sa sarili, lalo na kung para sa mga libro. Habang nasa mall si Thea, abala siyang nag-window shopping sa isang sikat na clothing store. Tinitignan niya ang isang magandang damit sa display na bigla niya maramdaman ng isang malakas na hatak sa kanyang braso. Napatingin siya at bago pa siya makapag-react, nakita niya na lang na hawak-hawak ng isang estrangherong lalaki ang kanyang kamay. Sandali lang! Ano ba?" sigaw niya, pero hindi siya binigyan ng pagkakataong makapagtanong. "Tulungan mo ko," ang tanging sinabi ng lalaki habang patuloy silang tumatakbo. Malakas ang kabog ng dibdib niya, pero bago pa siya makapagpiglas, napansin niyang hinahabol sila ng isang grupo ng mga lalaki. Napakarami ng mga ito, lahat nakasuot ng uniformeng pang security guard. Tila ba isang eksena sa pelikula ang nangyayari, at nakadagdag pa sa tensyon ang tunog ng kanilang sunod-sunod na pito. Paulit-ulit itong pumailan lang sa buong mall, dahilan upang magtinginan ang mga tao sa paligid nila. Ang dating tahimik at prenteng eksena ng shopping mall ay napuno ng kaguluhan. "Thea, bakit ka tumatakbo? Sino yung kasama mo?" Hindig niyang tanong ng isang kakilala mula sa gilid. Pero hindi na niya yun nasagot. Napansin niyang pabilis ang paghingi ng lalaking humihila sa kanya. Ngunit hindi ito bumibitaw. "Anong nangyayari?" tanong niya, pero hindi pa rin ito tumagon. Nagpatuloy sila sa pagtakbo. Nilalampasan ang bawat store, food court at escalator. Napansin niyang pabilis ang pagdami ng mga humahabol sa kanila. Mas lalong uminit ang mga tingin ng mga tao habang nagmamadali silang dalawa. "Hindi ko na kaya!" sigaw niya, pero hindi siya inintindi ng lalaki. Pumasok sila sa isang masikip na hallway na tila hindi karaniwang dinadaanan ng mga tao. Halatang kabisado ng lalaki ang lugar. Ngunit, habang nagtatago sila sa isang sulok, narinig niyang papalapit na rin ang mga humahabol sa kanila. "Ano pa talagang nangyayari?" tanong ni Thea. Halos pa-whisper na pero puno ng kaba. "Pasensya na, pero kailangan ko ng tulong mo." Ani nito, sumulyap sandali sa kanya bago huminga na malalim. "Hindi ko maipapaliwanag ngayon,
Pero magtiwala ka sa akin. Ayoko madamay ka, pero hindi kita maaaring iwan dito. Pagkarinig nito, lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Hindi niya maintindihan kung bakit niya pinili itong sundin. Pero sa kabila ng gulo at takot, tumango siya. Sige, anong gagawin natin ngayon? Ngumiti ng bahagya ang lalaki, tila nagpapasalamat, bago siya muling hinila. Tiwala lang. Malalampasan natin to. Nandun sila! Malakas sa sigaw ng guard mula sa di kalayuan. Agad na umalingaw-ngaw ang tunog ng mga tumatakbong hakbang papalapit sa kanilang direksyon. Pakiramdam ni Thea ay sumikip ang mundo. Wala siyang maisip na paraan para makatakas, at lalo pa siyang nataranta nang makita ang lalaking kasama niya na tila nag-iisip na mabilis. Anong gagawin natin? Tanong niya, halos pabulong, habang hinahabol ang hininga. Ngunit sa halip na sumagot, biglang lumapit ang lalaki. Walang pasabi, hinawakan nito ang kanyang muka at sa isang iglap, hinalikan siya sa labi. Halos tumigil ang oras para kay Thea. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nalamig ang kanyang buong katawan, habang ang kanyang puso naman ay tila isang tambol sa bilis ng tibok. Hindi niya maipaliwanag ang halo-halong emosyon, gulat, kaba, at isang bagay na hindi niya maipangalanan. Sandali lamang ang halik, ngunit parang tumagal ito ng habang buhay para kay Thea. Pagkatapos, bumitaw ang lalaki at ngumiti ng bahagya. Pasensya na, pero kailangan kong gawin to. Sabi nito, pabulong. Sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Thea ang mga guard na biglang bumagal ang lakad at nagkatinginan. Lovers lang pala. Narinig niya sabi ng isa sa kanila bago bumalik ang mga ito sa kanilang paghahanap sa ibang direksyon. Habang humuhupa ang tensyon, nanatiling tahimik si Thea. Nakatitig sa lalaki na parang wala pa ring mahanap na tamang salita. Sa wakas, siya rin ang unang nagsalita. Ano yun? Bulalas niya. Halos hindi na makontrol ang tono ng kanyang boses. Ngunit sa halip na sagutin siya, ngumiti lang ang lalaki at hinila siya papunta sa isang ligtas sa lugar. Buhay mo ang sinagip ko. Sabi nito, tila nagbibiro, pero may seryosong tono ang boses. Mamaya mo na ako tanungin. Kailangan nating makalayo. At kahit gulong-gulo ang kanyang isip at pakiramdam, sinunod pa rin siya ni Thea. Ilang oras na ring hinihintay ni Thea na magising ang lalaki na humingi ng tulong sa kanya sa isang mall. May naghahabol kasi roon ng mga lalaki na ang popormal ng kasuotan, pero parang may masamang balak kapag nadakip itong lalaking tinulungan niya makatakas. Hindi niya alam kung ano tong pinasok niya dahil baka may malaking kasalanan itong lalaki kaya ito pinaghahabol. Buti na lang wala ang magulang niya nang papasukin niya ito sa bahay nila. Mukhang puyat yun kaya nakatulog yun sa higaan niya. Thea? Narinig kong bumukas ang pinto. Nakauwi ka na ba? Thea? Nataranta bigla si Thea na marinig ang boses ng nanay niya na tinatawag siya. Agad niyang tinakpan ng kumot ang buong katawan ng lalaki para hindi ito makita. Hindi pa siya nakakalabas ang kwarto nang may nagbukas na iyon. Ikaw talaga? Kanina pa kita tinatawag. Ano ba pinagagawa mo ha? Tanong ng nanay niya at nabaling ang tingin sa kama niya. Naglilinis lang po ako ng kwarto ko. Ang kalat po kasi eh. Sabay kamot niya ng ulo at alanganing ngumiti. Hay, o sige, pagkatapos mo, bumaba ka na riyan kasi kakain na tayo ng tanghalian. Paalala ng nanay niya, kaya tumango na lang siya. Napabuntong hininga siya pagkaalis nun. Pinunas niya rin ang namuong pawis sa noo niya. Nagulat siya nang mapabalikwas ang lalaki sa hinihigaan nun nang magising na. Magsasalita sana yun, pero tumakbo siya papalapit doon at tinakpan niya ang bibig nun. Baka kasi marinig ng nanay niya at magulat na may kasama siyang lalaki sa isang kwarto.
NBSP pa naman siya. Kung gusto mo magsalita, huwag kang sisigaw ha. Paalala niya roon at dahan-dahan nang tinanggal ang kamay sa bibig nun. Nasaan ako? And who are you? Nandito ka sa bahay ko. Ako nga dapat ang unang magtanong kung sino ka. Magpakilala ka nga. I'm Zachary. Just call me Zach for short. And you are? Thea. Nilibot naman ni Zach ang tingin sa loob ng kwarto tsaka binaling ulit ang tingin kay Thea. Pwede bang dito na muna ako? Teka lang ha. Hindi pa nga kita lubusang kilala. Tapos gusto mo dito pansamantala tumira? Baka magnanakaw ka kaya ka pinaghahabol doon sa mall. Saad ni Thea. Hindi ako ganoon no. I have lots of money. Kaya bakit naman ako magnanakaw? Huwag mo sabihin na drug lord ka. Natawa naman si Zach sa kanya. I'm not. Ibig sabihin, kaya ka pinaghahabol kasi rapist ka? Sigaw ni Thea at pinagbabato yun ng madampot niyang gamit. Nilapitan siya noon at hinawakan ang dalawang kamay niya. Napasandal tuloy siya sa pader at nagkatitigan pa sila sa mata ni Zach. Anong gagawin mo? Alalang tanong ni Thea. Dahil baka tama ang naisip niya na rapist yun. Pero napabuntong hininga na lang siya nang bitawan na siya noon. Tumigil ka nga. Nakakairita ka. Wala akong gagawin sa'yo. Tsaka, hayaan mo nga ako mag-explain kaysa mag-isip ka ng kung ano-ano sa akin. Fine. Kaya ako pinaghahabol ng mga yun dahil mga tauhan yun na magulang ko. Bodyguard ko sila. Pinababantayan nila ako roon dahil ayaw nila akong patakasin. They want me to marry a girl kahit hindi ko naman gusto. Kaya naman nang nakakuha ko ng tiyempo, tumakas ako sa kanila. Ngayon, gusto kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo ko hinila siguro, nahuli na nila ako. Hinila lang naman kita kasi binunggo mo ko noon. Nahulog tuloy yung bitbit kong shopping bag dahil sa'yo. Tapos hinubad mo pa ang jacket mo at hinalikan mo ko. Walang hiya ka? Ba't mo yung ginawa ha? Para hindi nila ako makilala at isipin nila na may magsyota lang tayo, naghahalikan sa gilid. Kaya hindi na nila maisipan pang istorbohin tayo. Gumana naman ang ginawa ko. Ngayon, nakatakas ako. Hanggang kailan ka magtatago? Hindi naman pwedeng forever. Tama ka. Kaya hihingi ako ng tulong sa iyo. Handa ako magbayad ng milyon para sa iyo. Seryoso ko ba? Ano ka, bilyonaryo? Yes. Kaya please help me. Sumama ka sa akin. Papunta sa mansyon. Ano namang gagawin ko ron? Kailangan mo lang magpanggap na girlfriend ko. Dahil sasabihin kong ikaw ang pakakasalan ko. Marry me, and I'll give you all you want. Seryosong sabi ni Zach. Hindi ko kaya. Hindi kita mahal. Akala ko ba ayaw mong magpakasal sa babaeng hindi mo mahal? Nagkakilala pa lang naman tayo Tapos gusto mo na akong pakasalan? Kaysa sa roon sa gusto na magulang mo para sa'yo? Hindi ko naman gustong pakasalan ang babaeng yun. Hindi ko siya kayang pakisamahan sa isang bahay. Deal or deal? Sarkastikong tanong ni Zach. Dahil sa piliin na binigay sa kanya, ay payag lang dapat ang maisagot niya. Pag-iisipan ko, ani ni Thea. Nagulat sila na makaninig ng yabag papunta sa pintuan ng kwarto kung nasaan sila. Hindi na nakapagtago pa si Zach nang may magbukas na ng pinto. Anak? Sino bang kausap mo riyan? Kanina pa kita tawag. Saad ng nanay ni Thea. Pagkabalik nun sa kwarto, natigilan yun na makitang may kasama siyang lalaki sa kanyang kwarto. Kumuha agad ng walis ang nanay ni Thea at pinagpapalo si Zach dahil sa pag-aalala. Sino ka? Ha? Bakit ka nandito sa kwarto ng anak ko? Ma, tama na po! Pumagit na si Thea para pahintuin ng ina niya. Nahiya na rin kasi siya kay Zach. Overprotective kasi ang ina niya. Sino siya? Ginalaw ka ba niya, anak? Hindi po, ma.
May pinagmanahan ka pala, Thea. Bulong na sabi ni Zack. Kaibigan ko po siya. Pagsisinungaling ni Thea. Humihingi lang po ng tulong sa akin. Paano siya nakapasok dito? Katunayan po, kanina pa siya nandito. Sorry po, ma. Pasensya na, iho. Kaibigan ka pala ng anak ko. Nag-aalala lang ako dahil first time ko na makitang may lalaking pinapasok si Thea sa bahay namin. At sa kwarto niya pa. Okay lang po. I understand po. Magalang na sagot ni Zack. Mabuti pa sumabay ka na sa aming mananghalian para makabawi naman ako. Pumunta na kayo doon. May naiprepare na ako sa lamesa. Nandoon na rin ang papa mo, Thea. Saad ng ina niya. Sige po, susunod po kami. Tumango naman ang ina niya at umalis sa ulit. Tara na. Ano pang hinihintay mo? Mauna ka na. Susunod ako. Bahala ka nga dyan. Umalis na si Thea at pumunta sa simpleng dining area nila. Na makita niya ang ama niya, nagmano siya. Ba't po umuwi kayo agad? Tapos na po bang trabaho niyo? Oo, anak. Tanggal na rin ako sa trabaho. Napagalitan kasi ako ng amo ko. Dala na rin ng init ng ulo nila. Tinakasan ba naman sila ng anak nilang binata? Hindi kasi yun pa ay sa arranged marriage na gusto nila. Kwento ng ama niya, kasi isa kasi yung security guard sa isang mansyon. Nagulat siya na biglang mag-sink in lahat ng sinabi ng ama niya sa kanya. Narelate niya kasi yun sa sinabi ni Zack sa kanya kanina. Ano po bang pangalan ng anak nila? Napatingin ng diretso sa kanya ang ama niya dahil sa parang interesado siya. Naitanong ko lang naman po kasi curious ako pagdatikilan niya. Si Zachary, anak. Napatikil lang ama niya sa pagsasalita nang may pumasok sa loob ng dining area nila. Napatayo pa yun sa inuupuan na makita naman ni Zack ang ama ni Thea. Pagkapunta sa dining area, tatakbo na sana siya pero dinukot agad siya noon. Pa! Bitawan niyo po siya! Pagpigil ni Thea. Anong nangyayari, anak? Alalang tanong naman ng ina niya. Bitawan niyo po ako. Hindi ako tatakas. Saad na lang ni Zack kaya binitiwan na siya ni Troy. Bakit mo tinakasan ang mga bodyguard mo, sir? Alam mo bang galit na galit kayo ng magulang mo? Ang napagbuntungan niya ng galit kaming lahat ng bodyguard doon. Kaya nawalan kami na trabaho. Pati ang ilan sa mga katulong. I'm sorry, Mang Troy. Pero kailangan ko tumakas. Kasi ayokong ituloy ang pagpapakasal kay Hestia bukas. I don't like her. I made a plan. Kaya babalik ako doon para maayos lahat kung kaya pa. Anong klaseng plano? Napatingin naman si Zack kay Thea. Tsaka bumaling ulit kay Mang Troy. Humingi po ako ng tulong kay Thea. Sa anak niyo na magpanggap na girlfriend ko. Siya ang pakikilala ko kay mom at dad na pakakasalan ko. Kakausapin ko lang sila maayos at alam kong mapapayag ko silang iurong ang kasal. Saad ni Zack. Hindi ka ba nag-iisip? Anak ko gusto mong ipalit kay Ma'am Hestia? Huwag mong pakasalan ng anak ko kung hindi mo siya kayang panindigan pagkatapos dahil ayoko makita siyang umiiyak. Ayoko rin ng gulo. I'll do everything po para protekta ng anak niyo. Kilala niyo ako, Mang Troy. Mapagkakatiwalaan niyo po ako. I'll promise po na iingatan ko si Thea habang kasama ko siya sa mansyon. Tumango naman si Troy. Wala namang problema sa akin. Basta tuparin mo ang pangako mo. Pero na kay Thea pa rin ang desisyon kung papayag siya. Saad naman ng nanay Thea. Payag na ako. Sagot ni Thea kay Zack dahil napanatag na din ang loob niya. Nakilala na kasi yun na magulang niya, lalo na ng ama niya. Ingatan mo ang anak ko, ha? Kundi malalagot ka sa akin. Pabirong pagbabanta ni Troy dahil protective niya sa unikaihan nila si Thea. Napangiti naman si Zack sa sinagot nila. Thank you po. Makakaasa po kayo. Aalis na po pala ako kasi kailangan ko na magpakita sa magulang ko ngayon at kausapin sila.
Maraming salamat po sa pagpayag. Hinatid naman ni Thea si Zack hanggang paglabas ng bahay. Nakausap ko na ang magulang mo. At pumayag ka na rin, kaya wala nang bawian. See you tomorrow. Susunduin kita. Nagulat si Thea nang biglang halikan ni Zack ang noo niya. Pakinamdam niya tuloy, nangangamatis na ang pisngi niya. Uuwi ka na ba talaga? Tanong na lang ni Thea. Yes. Ayaw mo pa ba? Wala akong sinasabi. Pagde-deny ni Thea. May mga asikasuhin pa kasi ako para bukas. Goodbye. Nang mga sumunod na araw, maaga namang nagising si Thea. Pero nakatitig lang siya sa kisame. Hindi pa siya bumabangon ng kama dahil malalim ang iniisip niya tungkol sa hinihinging tulong sa kanya ni Zack. Hindi niya kasi alam kung kaya niya pa. Iniisip niya patuloy kung ano ang susuotin niya dahil baka mapahiya siya kapag nagpunta roon sa mansyon nun. May kumatok sa pinto ng kwarto niya. Napalingon siya roon. Pumangon na siya sa kama at dali-daling binuksan ang pinto. Pumungad sa kanya ang ina niya na may dalang kahon. Kinuha niya yon para tulungan sa pagbitbit. Anak, may nagpadala sa'yo ng box na yan. Walang nakalagay kung sino, pero parang kay Zack yun galing. Nilagay muna ni Thea ang box sa kama niya. Maaga naman yun, kaya nagtaka siya kung anong laman. Sige anak, iwan mo na kita dito. Babalik lang ako sa may sala. Salamat po ma. Pagkaalis ng ina niya, sinara niya ulit ang pinto at saka nilapitan ang box. Pagbukas niya noon, may sulat na bumungad agad sa kanya. Hi, ito pala ang susuotin mo ngayon. Sana magustuhan mo. See you. Grabe, nag-effort pa talaga siya para dito. Pero ayos na rin, kasi hindi na ako mahihirapan maghanap ng damit. Kinuha ni Thea ang damit sa loob ng kahon. Namangha siya dahil mukhang mamahalin ang damit. Elegante yung tignan at abot tuhod ko sa suotin niya. Asul ang kulay noon. Mukhang nakuha ni Zack ang paborito niyang kulay. Ilang oras pa pagkatapos sa maghanda na sarili, napadungaw siya sa bintana dahil may narinig siyang malakas na busina ng kotse sa tapat ng bahay nila. Zack! Sambit niya na bigla siyang kindatan nang buksan no ng binata ng kotse at nakita siya. Umalis na siya sa may bintana dahil baka makita pa nun na namumula na ang pisngi niya. Tumapat siya sa salamin at tinignan ulit ang sarili. Okay na siguro tong ayos ko. Ilang minuto pa lumabas na siya ng kwarto. Naabutan niya si Zack na nasa sala na at kausap ang nanay at tatay niya. Tita, tito, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. I will make sure na magiging safe si Thea sa tabi ko. May tiwala na kami sa iyo. Ingat kayo ni Thea. Rinig niyang tugon ng ina niya. Umalis sa silang dalawa ng bahay. Nasa kotse na siya ngayon ni Zack. Naiilang nga siya dahil minuminuto siya nito tinitignan. Mag-focus ka nga sa daan. Nangako ka pa naman sa magulang ko na safe ako makakauwi sa bahay. Bulalas siya roon. Sarkastiko naman yun ngumiti sa kanya. Ang ganda mo kasi. Hindi ko maiwasang hindi ka titigan. Bagay na bagay din sa'yo yung suot mo at pagkakaayos mo. Hey, tumigil ka nga. Binibiro mo lang naman ako eh. No, walang halong pambibiro. Totoo ako sa sinabi ko. Maganda ka, Thea. Salamat. Nahihiya niya pantugon. Pagkatapos sa mahabang biyahe, nakarating din sila sa wakas sa mansyon kung saan naroroon ang magulang ni Zack. Ito ang mansyon niyo? Oo. Bakit? Ang ganda! At ang laki. Parang palasyo na ata to. Manghang sabi ni Thea. So, let's go? Aalis din naman tayo agad dito sa mansyon. Kasi gusto kitang i-date para pasalamatan na rin. Ipapakilala na muna kita kay mom at dad. Ha? Teka,
Nakakahiya. Ako bahala sa'yo. Hinawakan ni Zack ang kamay niya, kaya hindi na siya nakapalag pa at nagtiwala na lang, lalo na noong maglakad na sila papasok na mansyon. Pagkapasok nila, nagulat si Thea nang yumuko bahagya ang mga maid roon na nadadaanan nila ni Zack. Anong nangyayari? Alalang tanong ni Thea. It's their sign of respect. Sagot ni Zack at hinawakan ang kamay niya. Come with me. Pupunta tayo sa private room ni Mom at Dad. Papakilala na kita sa kanila. Saad nun na nagpanindig balahibo niya. Nang makaharap na ni Thea ang magulang ni Zack, nagmano agad siya. Kinakabahan siya dahil baka mautal siya kapag sinubukan niya magsalita. Mom, Dad, si Thea po. Siya ang girlfriend ko at siya ang gusto kong pakasalan. Hindi si Hestia. Saad ni Zack nang may lakas sa loob. Kailan ka pa nagkaroon ng girlfriend? Magkasalubog na kilay ng pagtatanong ng mom niya si Cheryl na nakaupo sa swivel chair noon kaharap ang lamesa. Matagal na po. Tinago ko lang sa inyo kasi gusto ko kayong isopresa. Pero si Hestia pa rin ang dapat mong pakasalan. Napag-usapan na natin to, Zack. Saad ng daddy niyang si Froy na nag-init din ng ulo sa nalaman. But she's 2 weeks pregnant. Kailangan ko siyang panagutan. Saad pa ni Zack na kinagulat na magulang niya, pati na rin ni Thea na nakikisabay lang sa pagsisinungaling niya. Wow! Talaga? Ano pa kayang sasabihin mo para hindi na namin ituloy ang arranged marriage mo with Hestia? Mataray na tanong ng mom niya. Natahimik ang dad ni Zack at napabuntong hininga. Stop, Cheryl. Maging masaya ka na lang ngayon dahil magkakaapo na tayo. Gusto ko rin namang matuloy ang kasal nila ni Hestia. Pero I don't think so kung tama yung gawin, lalo pa at nakabuntis siya. We should stop the agreement about arranged marriage. Kailangan ni Zack panagutan ang responsibilidad niya ngayon. Hindi magawang titigan ni Thea ang magulang ni Zack dahil hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Nakinig lang siya dahil nahihiya kasi siyang makisabay sa kalokohan ni Zack. Thea, right? Okay ka lang ba, iha? Alalang tanong ni Froy dahil si inasal ng asawa niya. Magsasalita na sana si Thea pero inunahan siya ni Zack. Masakit po siguro ang tiyan niya. Uuwi ko na lang po siya sa bahay niya para makapagpahinga siya. Pasensya na, Mom, Dad. Pero hindi talaga ako payag na matuloy ang marriage namin ni Hestia because Thea needs me. Hope you understand me, Mom. Kailangan na po naming umalis si Thea. Palusot ni Zack. Okay, be careful. Saad na lang ni Froy nang naglakad na sila papaalis. Pagkalabas nila at nasa tabi na ng kotse ni Zack, doon na yun seryosong kinausap ni Thea. Ano yung pinagsasabi mo sa magulang mo? Hindi naman yung totoo. Akala ko ba magpapanggap lang akong girlfriend mo? Ginawa ko lang naman yung paraan para makaalis na tayo. Panigurado kasing hindi papayag si Mom at Dad na umalis tayo doon. Siguradong kung girlfriend lang ang ipapakilala ko sa'yo, paghihiwalay lang nila tayo at malaki ang chances na tuloy pa rin ang kasal. But now, nakuha na natin ang loob ni Dad. Si Mom na lang ang problema. Napairap na lang si Thea nang ma-realize iyon. Get inside the car now. May pupuntahan tayo. Akmang papasok na sana si Thea nang may tumawag kay Zack, kaya nilingon niya rin yun. Zack, sandali! Sigaw ng isang babae. May kasama yung mga bodyguard, kaya nahalata ni Thea na mayaman iyon. Kaso nga lang, halata niyang mataray yun. Lalo na nang titigan siya noon mula ulo hanggang paa. Anong kailangan mo, Hestia? Masungit na tanong ni Zack. Nagulat si Thea nang malaman na yun pala ang fiancé ni Zack. Aalis ka na ba?
Kayo ng kasama mo? Sino siya? Usisang tanong niya. Thea pala. Pakilala ni Thea sa sarili at iniabot ang kamay. Nakipagplastika naman si Hestia sa pakikipagkamay sa kanya dahil nasa harapan nila si Zack. Anong relasyon niyo ni Zack? Fiancé niya lang naman kasi ako. Napalunok si Thea at inunahan na siya ni Zack sumagot. She's my girlfriend. Nauna siya kaysa sayo. May private relationship kami. Matagal na. Sabay hapit ni Zack ng bewang ni Thea, papalapit sa kanya. Ngumiti na lang si Thea para sabayan ang pagpapanggap nun. Anong ibig sabihin nito? Umuurong ka na ba sa marriage natin? Yes. Kailangan kong panagutan si Thea dahil buntis siya at ako ang ama. I'm sorry, pero aalis na kami. Pumasok na si Thea sa loob ng kotse na buksan ni Zack ang pinto. Hindi na sila napigilan pa ni Hestia dahil halatang disappointed yun masyado. Pinagpawisan sila sa pagkukunwari kanina. Nagitian na lang sila na magtama ang paningin nila habang nasa kotse na. San pala tayo pupunta? Tanong ni Thea dahil nagtataka siya sa dinaraanan nila. Wala kasi mga buildings at puro nature lang. Hindi mo pwedeng malaman. Hindi na magiging surprise yun. Napairap na lang siya dahil gusto pa pala siya nitong isopresa. Ngayon na nakakasama niya na si Zack, medyo gumagaan na loob niya roon. Pakiramdam niya kapag kasama niya iyon, safe siya. Nagulat si Thea nang iliko ni Zack ang kotse papasok sa isang park. Marami roong mataas sa puno at halos kulay berde ang paligid. Bakit mo ko dinala rito? Tanong niya pagkatapos ilibot ang paningin. Sobrang ganda at linis kasi ng paligid. May mga pamilya at magkasintahan na naroon nagbabanding. Para makalimutan natin kahit sandali ang mga problema natin. Nakangiting tugon niya. Sandaling bumalik si Zack sa kotse niya at may kinuha sa loob nun. Nakita ni Thea na may dala pala yung gitara na hindi niya napansin kanina. Hinila siya nun papunta sa isang malaking puno. Sumandal doon si Zack habang nakaupo sa ibaba. Sinamahan yun ni Thea at tinignan ang gagawin habang katabi yun. Marunong ka pala magitara? Tanong niya habang tinitignan at pinakikinggan yun tumugtog. Yes. Among other instruments, ito ang gusto ko. Gusto ko magtugtog ngayon kasi mayroon na akong inspirasyon ngayon. Nakangiting sad ni Zack at kumanta na habang tinitignan siya ni Thea. Nagulat na lang si Zack na ilang sandali pa, sumandal sa balikat niya si Thea. Nang tignan niya yun, nakatulog na pala yun. Napangiti tuloy siyang tinignan ang maamong mukha nun. Napadako ang tingin niya sa mapulang labi nun na nakakaakit halikan. Agad niyang inalis ang tingin doon dahil hindi niya pwedeng pansamantalahan si Thea. Nangako siya sa magulang nun na iuwi niya yun na safe. Nagsalita si Zack kahit alam niyang hindi siya maririnig ni Thea. Sa ilalim ng kalangitan na unti-unting natatakpan ng mga ulap, binigkas niya ang mga salitang nagmumula sa puso. I wish na sana pagkatapos ng araw na to, magkita pa rin tayo. I think I'm starting to fall in love with you, Thea. Ayokong mawala ka pa sa akin. Bahagya siyang natahimik. Nagbuntong hininga at tinignan si Thea na nakahiga sa bangko ng parke. Kahit na hindi sumasagot ang dalaga, para bang may bigat sa puso niya ang naibsan sa pag-amin. Naglalaro sa isipan niya ang takot at pag-asa. Takot na baka ito na ang huli nilang pagkakataong magkasama. At pag-asa na baka naman may milagro pa mangyari. Matapos ang ilang sandaling pagkakatulala, binitiwan ni Zack ang gitara niya at dahan-dahang binuhat si Thea. Sinigurado niyang maayos ang pagkakaalalay sa dalaga habang dahan-dahan niyang inakay ito patungo sa kotse. Sa bawat hakbang, dama niya ang init ng katawan ng dalaga na tila nagpapaalala sa kanya na kailangan niya maging matatag
para sa kanilang pareho. Pagkalapag niya kay Thea sa loob ng sasakyan, muling bumalik si Zack sa parke para kunin ang gitara. Tinignan niya ito saglit. Marahang hinaplos ang mga kwerdas na parang sinasariwa ang sandaling ginugol nila doon. Nang maipasok na ang gitara sa likuran ng kotse, umupo siya sa driver's seat at tinignan si Thea mula sa rearview mirror. Kung may pagkakataon pa, Bulong niya sa sarili. gagawin ko ang lahat para magising ka ulit, Thea. Ayokong ito na lang ang huli nating kwento. Kasabay ng pag-ikot ng susi, nagmaneho na siya papaalis. Ilang minuto lang habang nasa biyahe pa sila, naalipungan na si Thea. Gising ka na pala. Buti naman. Sobrang ganda ba ng boses ko kaya napatulog kita? Pagbibiro sa kanya ni Zack. Naalala tuloy ni Thea na nakatulog pala siya. Aminin niya man o hindi, approve sa kanya ang boses ni Zack nung marinig niya yung kumanta. Oo na, pag-amin niya. Dahil dyan, treat kita ngayon sa resto. Ha? Akala ko pa pauwi na tayo. Hindi pa. Gusto kong lubusin ang araw na to. Nakasama kita. Nagpakawala na lang si Thea ng malalim na buntong hininga dahil mapilit talaga si Zack. Pagkarating nila sa resto, ipinaghila pa siya ni Zack na upuan para sa kanya. Pinag-order din siya noon ng gusto niyang kainin. Habang naghihintay ng in-order, kinausap siya. Mamimiss ko to. Sana mayaya pa kitang lumabas pagkatapos ng araw na to. Pwede pa naman pero magiging abala na ako. May trabaho kasi ako sa isang fast food restaurant at hindi ko yung pwedeng pabayaan. Nahihiyang sagot ni Thea. Nagulat siya nang hawakan ni Zack ang kamay niyang nakapatong sa table nila. Magsasalita na sana si Zack, kaya lang ay dumating na ang order nila. Habang kumakain, nailang si Thea nang napansing nakatingin sa kanya si Zack at parang may gustong sabihin. May problema ba? Nalagyan ng sauce ang gilid ng labi mo. Akala ni Thea kung ano ang sasabihin nun. Yun lang pala. Kumuha tuloy siya ng tissue at sinubukang punasan ang labi niya. Hindi riyan. Dito. Hinawakan ni Zack ang kamay niyang may hawak na tissue at saka inalalayan yun punasan ang labi niya. Hindi na siya nakaimik dahil bumilis ang tibok ng puso niya. Sa tingin niya, kailangan niya na siguro ipacheck ito sa doktor. Lagi kasing abnormal ang tibok kapag kasama niya si Zack. Hindi na kailangan pagurin ang sarili mo sa trabaho. Kayo na magulang mo. Gaya na sinabi ko, may kapalit ang pagtulong mo sa akin. Whatever happens, babayaran kita. Name your price. Ilang milyon ba ang gusto mo? Napaiwas naman ang tingin si Thea dahil nahihiya siya. Hindi. Ayoko. Wag na. Tulong ko na lang yun sa'yo. Mas gusto ko pa rin na magkaroon ng pera na pinaghihirapan ko. Napangiti naman si Zack sa sinagot sa kanya ni Thea dahil bumilip siya roon. Iba ka talaga sa ibang babae. Pagkatapos silang kumain, nag-drive na ulit si Zack paalis. Gabi na rin na makalabas sila sa resto. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Thea dahil hindi niya alam kung saan na naman papunta ang pagmamaneho ni Zack ng kotse noon. Pupunta tayo sa amusement park. Let's enjoy the night together. Nakangiting sabi noon dahil inabutan na sila ng gabi. Hinila ni Thea si Zack papunta doon sa tapat ng Ferris wheel dahil nakaka-enjoy yun panoorin. Gusto mo ba sumakay dyan? Tanong ni Zack nang makitang nakangiti si Thea habang nakatingala sa umiikot na Ferris wheel. Hindi no, baka mahilo ako, tsaka nakakatakot sumakay dyan. Nandito naman ako. Wala ka pa rin bang trust sa akin? Meron, pero ang sumakay sa Ferris wheel, wala. Nakikita mo ba ang mga taong nakasakay sa Ferris wheel? Anong napapasin mo sa kanila? Natatakot, syempre. Sumisigaw pero
Masaya, agad niya sagot. Learn to conquer your fear, Thea. May chance na matatakot ka, pero marirealize mo na masaya pala ang sumubok. I'm here to help you. Sumakay tayo sa Ferris wheel na magkasama. Masaya yun. And you'll forget all your problems. Hinawakan ni Zack ang kamay niya nang tumango siya. Bumili ang binata ng 2 tiket para sa kanila. Nang turn na nila sumakay, inalalayan pa siya nun umupo. Hindi alam ni Thea kung bakit hindi niya mabitaw-bitawan ang pagkakahawak sa kamay ni Zack na mga time na iyon. Lalo na noong magsimula ng umikot ang Ferris wheel. Rinig na rinig niya ang sigawan ng mga tao, kaya pati siya napapasigaw na rin. Hindi niya inaasahan na ganoon din si Zack. Mahal ko si Thea! Napatanong tuloy si Thea sa sarili kung tama bang narinig niya. Pakiulit? Hindi ko marinig! Sigaw naman niya at napangiti pa. Lakas loob namang sinigaw ulit ni Zack ang sinabi niya. Ang sabi ko, mahal ko si Thea! Ulit niya. Doon ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nagtaasan din ang balahibo niya sa narinig. Malakas ang epekto sa kanya na sinabi ni Zack. Hindi niya maitatanggi sa ikli ng araw na nagkakilala sila ni Zack. Nahulog na rin ang loob niya roon. He treat her like a special girl. Never niya yun naramdaman sa ibang lalaking nagtatakang manligaw sa kanya noon. Mahal na mahal ko na rin si Zack! Masaya ring sigaw niya dahil nasabi niya rin sa wakas. Namangha si Thea, may makitang makukulay na fireworks sa kalangitan. Ang ganda! Ang ganda. Sobra. Saad ni Zack na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng araw na yun, nagising si Thea na nasa isang kama na siya. Hinawakan niyang katawan niya. Mukha namang walang nangyaring masama sa kanya. Nang ilibot niya ang paningin, nasa bahay na pala siya at nasa kwarto niya na siya. Nagtataka niyang inalala ang mga nangyari. May pumasok sa kwarto niya at ang ina niya yun. Anak, gising ka na pala. Si Zack po. Hinatid ka lang naman niya dito kagabi. Inantok ka na sa biyahe niyo pa uwi. Kaya binuhat ka niya papasok dito sa kwarto mo. Ganoon po pa. Salamat naman. Piece of advice lang anak. Huwag masyadong sasama sa lalaki at magpapaabot ng gabi. Nag-aalala lang kami ng papa mo sa'yo. Wala naman siguro kayong relasyon ni Zack. Kung may mangyari sa inyo, makaiwan ka niya. Bilyonaryo pa naman yun. Wala tayong laban. Alalang sabi noon at malambing na napayakap sa kanya. Ma, hindi po ganong klaseng lalaki si Zack. At kung gawin niya yun, ako mismo ang hahanting sa kanya. Natatawang sabi ni Thea. Kita ko naman dahil mabait ang binata na yun. Hindi lang sa'yo pati sa amin. Botong-boto kami para sa kanya. Salamat ma sa pagiging supportive niyo. Ang swerte ko po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo ni Papa. Mahal na mahal ka rin namin. Niyakap siya ng ina niya at sinuklian niya rin yun na mahigpit na yakap. Nang pumasok na si Thea sa trabaho niya sa isang fast food resto, nagulat na lang siya nang may isang pamilyar na customer ang lumapit sa kanya. Ma'am, how can I help you? Mag-usap tayo. Kinausap ko ng manager mo. In-excuse kita sa kanya sandali. Pero po, wala nang pero-pero. Sumunod ka sa akin. Pumunta sila sa isang bakanteng table at doon umupo. Napapuntong hininga si Thea dahil kinakabahan talaga siya. Halata namang kilala mo na ang pangalan ko, pero magpapakilala pa rin ako. Ako si Hestia, ang fiancé ni Zack. So, ano po bang pake mo? Nandito ako para magtanong. In love ba talaga sa'yo si Zack? Kayo ba talaga? Totoo bang buntis ka? Ang nakakainis pa bilyonary siya.
Samantalang ikaw, tignan mo nga sarili mo. Sa tingin mo ba bagay ka kay Zack? Naguluhan si Thea sa dami ng tanong noon. Hindi niya alam kung paano yung sasagutin lahat, kaya sinabi niya na lang ang gusto niya sabihin kay Hestia. Sana maintindihan mo na hindi ka gusto ni Zack. Ayaw niya na magkaroon ng arranged marriage sa'yo. Kung mahal niya ako, wala akong magagawa sa nararamdaman niya. Say what you want to say. Pero hindi kayo bagay ni Zack. Ako pa rin ang gusto niya. Ginagawa ka lang niyang panakipbutas. Gusto niya lang ako pagselosin. Ayoko ng gulo. Kaya isipin mo na kung ano gusto mong isipin. Pero sana naisip mo rin na kahit ikasal kayo ni Zack, kung hindi ka niya mahal, useless pa rin. Nasa isang bubong nga kayo, pero parang hangin lang kayo sa isa't isa. Whatever. Umirap yun at naglakad na paalis ang resto. Napabuntong hininga si Thea. Umaasa siya na sana maintindihan ni Hestia ang mga sinabi niya. Isang araw, nagulat na lang siya na sundiin siya ni Zack sa bahay nila at ipaalam siya sa mga magulang niya. Huminto na si Zack sa pagmamaneho nang makarating na sila sa mansyon noon. Sigurado ka ba talaga? Inimbitahan ako ng dad at mom mo for dinner? Napangiti naman si Zack sa kanya. Yes, today is a special day. No more lying and pretending. I love you, Thea. Can you be mine? Let's make it official. Nagulat si Thea sa sinabi ni Zack. Ramdam naman na seryoso yun sa mga sinabi, kaya napangiti siya. Mahal din naman kita, kaya oo ang sagot ko. Dahil sa tuwa ni Zack, napayakap yun sa kanya. Masaya silang pumasok sa loob ng mansyon habang magkahawak kamay. Nang kaharap na nila ang mom at dad ni Zack sa dining area, nabawasan ang kaba ni Thea dahil nasa tabi niya ang boyfriend niya. Take a seat, Thea and Zack. Saad ng dad nun. Inalalayan naman ni Zack si Thea umupo. Thank you, Thea, sa pagpunta mo rito. Alam ko hindi tayo naging okay noon, but my husband and my son made me realize something. Tama si Freud na hindi dapat namin pinipilit si Zack na i-arrange marriage siya sa kung sino mang babae. He deserves to have a freedom to marry a girl he love. Saad ng mom ni Zack. Alam na rin namin ang totoo. Kinuwento niya na sa amin lahat, pati ang pagsisinungaling niya at paghingi niya ng tulong sa iyo. Pasensya na sa lahat at salamat na rin. Patawad kung natanggal namin sa trabaho ang ama mo, pero hindi na namin siya pababalikin pa sa trabaho niya dito kasi welcome na kayo sa family namin. Can we hug you? Tumango naman si Thea bilang pagpayag tsaka tumayo sa upuan. Salamat po. Nakangiti niya sagot na naluluha pa. Sumali na rin sa yakapan nila si Zack. Pagkatapos sa pag-uusap nila at pag-dinner, pumunta sila ni Zack sa balcony ng mansyon. Okay ka lang ba, Thea? Tanong ni Zack nang matahimik siya. Oo. Ano bang iniisip mo? Ang layo kasi ng estado ng buhay natin. Bakit ako pa? Bakit hindi na lang si Hestia ang pinili mo na kapareho mo ng estado ng buhay? Yun ba ang iniisip mo kanina pa? Alam mo, hindi porket mayaman ng isang tao, mayaman na rin ang pipiliin niya. Aanhin niya pa ang dami ng yaman kung mabubuhay siya na hindi naman masaya dahil sa pinili niya makipagrelasyon sa taong hindi niya naman mahal. Sorry, Zack. Kung napanghinaan ako. May point ka rin naman. Salamat dahil nasa tabi kita ngayon. Salamat dahil pinaglaban mo ko. I will always fight for you no matter what happens. Pero paano si Hestia? Hindi na tinuloy ni mom at dad ang arranged marriage namin. Kaya masaya ako. Hindi na rin niya tayo guguluhin pa dahil aalis na rin siya ng Pilipinas. She's going to States. Napabuntong hininga si Thea at niyakap si Zack. Pagkalipas sa ilang taon ng pagmamahalan, napagtanto ni Zack na panahon na upang gawin
ang pinakamahalagang hakbang sa buhay nila ni Thea. Isang gabi, habang nakaupo silang dalawa sa parke, kung saan unang nagkita ang kanilang mga mata, ramdam niya ang tibok ng puso niya na parang sasabog sa kaba. Nakahanda na siya, hawak ang maliit na kahon sa loob ng kanyang bulsa. Habang pinapanood nila ang mga bituin, nagsimula si Zack magsalita. Thea, alam mo ba kung gaano mo binago ang buhay ko? Sa bawat araw na kasama kita, lalo kong nararamdaman na ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ayoko na maghintay pa. Nagulat si Thea nang bumunot si Zack ng isang maliit na kahon mula sa bulsa nito. Dahan-dahan niyang binuksan yon at tumambad ang isang simpleng singsing na kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa sandaling yon, lumuhod si Zack at tumingin kay Thea nang may buong puso. Thea, will you marry me? Tanong niya habang nanginginig ang boses sa kaba at pag-asa. Halos hindi makapagsalita si Thea. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang marahan siyang tumango. Oo, Zack. Oo, sagot niya habang tumatawa at umiiyak sa tuwa. Maigpit nilang niyakap ang isa't isa at sa gabing yun, para bang sila lang ang tao sa buong mundo. Kinabukasan, sa kabila ng kaba at takot, nagpunta si Zack sa bahay ng mga magulang ni Thea upang formal na hingin ang kamay na dalaga. Sa pagkainan, tumayo siya sa harapan ni Ginoo at Ginang Santos, hawak ang kamay ni Thea. Sir, ma'am, panimula ni Zack habang namumula ang muka. Alam ko pong hindi perpekto ang simula namin ni Thea, pero gusto ko pong iparating sa inyo na mahal ko siya. Wala po akong ibang hangad kundi ang maging mabuting asawa sa kanya. Kaya po nandito ako ngayon upang formal na hingin ang kamay niya sa inyo. Nagkatinginan ang mga magulang ni Thea. May bahagyang katahimikan, ngunit maya-maya ay ngumiti ang ama ng dalaga. Zack, nakita namin kung paano mo inalagaan ang anak namin sa loob ng maraming taon. Sa tingin ko, handa ka na. Basta pangako mo, wag na wag mong pahiyakin ang anak namin. Tumango si Zack ng buong sinseridad. Pangako po. Ngumiti rin ang ina ni Thea. Welcome to the family, Zack. Masaya kaming ikaw ang napili ng anak namin. Niyakap ni Zack si Thea at mula sa araw ni iyon, opisyal nang nagsimula ang kanilang bagong kabanata. Ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumibay at sabik silang harapin ang buhay magkasama bilang mag-asawa. Isa nga pala, Zack. Alagaan at protektahan mo ang anak namin. Huwag mo siyang sasaktan o paiyakin. Paalala ng ama ni Thea. Yes po. Mamahalin at pasisiyahin ko po si Thea. Hindi ko po siya pababayaan. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Sabay tingin ni Zack kay Thea, kaya napangiti sila sa isa't isa. Lumipas ang mga araw na puno ng pagsubok para kina Zack at Thea. Ngunit hindi nila inasahan ang bilis ng takbo ng mga pangyayari. Matapos ang lahat na nangyari sa kanila, nagkaroon sila ng pagkakataong ayusin ang kanilang mga buhay. At sa pagdaan ng panahon, mas tumipay ang kanilang samahan. Isang araw, habang magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan, tumigil si Zack sa gitna ng buhangin at hinarap si Thea. Hawak ang isang maliit na kahon, lumuhod siya at pinuksan yun. Ipinakita ang isang simpleng singsing na tila sumasalamin sa dalisay na pagmamahal niya. Thea, alam kong hindi perpekto ang simula natin, pero gusto kong tapusin ang lahat ng ito sa pinaka-perpektong paraan kasama ka. Will you marry me? Napuno ng luha ang mga mata ni Thea, ngunit hindi yung luha ng lungkot. Tumango siya ng paulit-ulit. Sabay sambit ng, "Oo, Zack, oo!" Niyakap nila ang isa't isa. At sa sandaling yun, parang tumigil ang mundo sa paligid nila.
Hindi nagtagal dumating ang pinakahihintay nilang araw. Sa loob ng isang maliit ngunit napakagandang simbahan na puno ng mga bulaklak ang paligid. Sa harap ng altar, nakatayo si Zack sa kanyang itim na suit, naghihintay sa pagdating ng kanyang pinakamamahal. Na maglakad si Thea sa aisle, suot ang isang simpleng puting gown. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Ngunit para kay Zack, siya lang ang mahalaga. Habang sinasabi nila ang kanilang mga panata, dama ng lahat ang katapatan at lalim ng pagmamahalan nila. Thea, sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya, pipiliin kita araw-araw habang buhay. Thea, dagdag ni Zack. Ikaw ang tanging babaeng gusto kong makasama hanggang sa huli. I promise to love you endlessly. Sa sandaling iyon, parang walang pagsubok na hindi nila kayang lagpasan. Nang matapos ang seremonyas, masayang-masaya silang lumabas ng simbahan habang binabati sila ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa paglipas ng panahon, bumuo sila ng isang tahanang puno ng pagmamahal. Nagkaroon sila ng 2 anak na siyang naging sentro ng kanilang mundo. Kahit anumang hamon ang dumating, problema sa trabaho, pagkakaiba ng opinyon o mga pagsubok sa kalusugan, lagi silang magkasama. Hindi bumibitaw sa isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga bituin, muling humarap si Zack kay Thea. Kung babalikan ko ang lahat ng pinagdaanan natin, wala akong pagsisisi. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Ngumiti si Thea. Hinawakan ang kamay ni Zack at sumagot. At ikaw ang tahanan ko, Zack. Basta magkasama tayo, kaya nating lahat. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay naging patunay na kahit sa gitna ng mga pagsubok at sakit, ang tunay na pagmamahal ay laging nagtatagumpay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam!